Ito po ang gawin natin sa panahon ng May 12 na election. Ito lang po ay suggestion ko. Ilagay niyo sa papel ang lahat ng PDP Laban at yung dalawang tinawag na additional natin na gusto nating isama sa kumpletong pagboto natin na 12 senators sa papel. Tapos picturean natin ang papel. Tapos ang mangyayari, mayroon tayong resibo mula sa COMELEC, no? So ang gawin natin ay pagkatapos ng ating pagboto, makita natin yung kung sino binoto natin. So doon natin maiahambing kung sino at nakalagay doon sa resibo at yung sa cellphone natin na pinicturean nating papel na pangalan ng mga senador. At ito na din po, ang gawin din po natin, ito, mag-check po tayo sa internet. Pag nakita nating may internet doon, ipa-off na lang natin para hindi talaga mangyayari yung sinasabi ng isang abogadong Batikan sa IT. Attorney Respecio ata yun. So, yun lang po. Alam natin, hindi mananalo ang mga demonyong senador na kinuha ni Bangag, no? At alam ko na yung mga oligarko, yung mayayaman na mayayamang oligarch, no? Alam mo naman natin na ayaw nila. Silang gustong kumontrol sa Pilipinas. So, maglagay po tayo ng mga kandidato sa senator hanggang sa pinakababa. Yung congressman natin, yung mga demonyong Abante na yan, yung mga Dan Fernandez na yan, yung si Barbers na yan, alam naman ng taga Surigao kung ano ang Surigao ngayon. Marami din silang droga. Pero sa panahon ni Presidente Duterte, talagang na-minimize yun. So ngayon, bumanat na naman sila. Mga politikong walang takot sa Panginoon, walang takot kay Jesus, walang takot sa Diyos, walang takot sa kanilang konsensya kasi ang kanilang konsensya ay nalagyan na ng demonyo. Yun ang gagawin nila talaga. So yun na lang po mga ka-Duterte, no? Bantayan natin ang ating boto. May mga perang pinalagay, no? May binigbigay. Huwag po tayong magperma. Tanggapin natin ang pera pero huwag kayong pumirma po.